Ano kaya ang iisipin ninyo kung makakita kayo ng isang tao na bumibili ng 200 piraso ng sanitary napkin tuwing umaga? At paano kung ang taong iyon ay isang dayuhan? Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang babaeng mula sa Sweden na nagbakasakaling makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Dahil sa halos araw-araw niyang pagbili ng daan-daang sanitary napkin sa kalapit na supermarket, sinasabing ang pulis na rumesponde ay nakasaksi ng isang tanawing hindi niya kailanman inakala. Habang pinagtsitsismisan siya ng lahat, bakit nga ba niya patuloy na ginagawa ito? Ang hindi ka pani-paniwalang tunay na dahilan sa likod ng kanyang mga ginagawa. Halina't sabay-sabay nating alamin. Kumusta? Ako si Linda. Isinilang ako sa isang maliit na bayan sa Arjeplog, Sweden. Isa itong lugar na kapag dumating ang taglamig, ang buong mundo ay nagiging isang malawak na kaputian. Karamihan sa mga alaala ko noong bata ako ay puno ng init at pagmamahal. Karpintero ang aking ama, at may-ari naman ng isang flower shop ang aking ina. Hindi malaki ang aming bahay, ngunit puno ito ng mga muebles na gawa sa kahoy na si tatay mismo ang gumawa, at ang bango ng mga bulaklak na inaayos ni nanay sa mga florera ay nanunuot sa bawat sulok ng aming tahanan. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Noong 7 taong gulang ako, sa isang gabi ng malakas na pag-ulan ng niyebe, na aksidente sa sasakyan. Mula sa araw na iyon, ang naiwan na lamang sa aking mundo ay ang malamig na hangin at katahimikan. Pagkatapos noon, ang lola ko na ang kumupkop sa akin. Mabait si lola, ngunit dahil hindi kami mariwasa, kinailangan naming magtipid kahit sa mga pangunahing pangangailangan. Linda, heto ang bago mong school bag, sabi ni lola, habang inaabot sa akin ang isang medyo luma ng bag na nabili niya sa isang ukay-ukay. Hindi ko naman kinainisan ang bag na iyon. Ang bag na may mga lilang tahi ay naging parang maliit kong kaibigan. Sa tuwing ipinagmamalaki ng mga kaklasiko ang kanilang mga bagong gamit, tahimik lang akong nakaupo sa aking silya. Naiinggit ako, pero ayokong maging pabigat pa kay lola. Pinakamahirap ang taglamig. Para makatipid sa kuryente, hindi binubuksan ni lola ang heater sa bahay, o mas tamang sabihin, hindi niya kayang buksan. Gabi-gabi, natutulog akong may suot na makapal na medyas at 2 kumot na magkapatong. Minsan, tatabi si lola sa akin at hahaplusin ang likod ko ng kanyang mga kamay na nagbibigay init. Sa mga sandaling iyon, nawawala ang lahat ng ginaw. Linda, maging matatag ka tulad ng mga magulang mo. Darating ang araw, malalampasan mo ang lahat ng ito at magniningning ka. Ang mga salita ni lola ang naging munting liwanag ng pag-asa para sa akin. Pinanghawakan ko ang mga salitang iyon at tiniis ang bawat araw. Pagpasok ko ng high school, isa pa rin akong tahimik na bata. Kakaunti ang aking mga kaibigan, ngunit mahilig akong magbasa ng libro at mag-drawing. Ang aking sketchbook ay laging puno ng mga tanawin at ekspresyon ng mga tao. Minsan, sinabi ng art teacher ko, Linda, magaling kang kumuhang emosyon ng tao. Ang mga salitang iyon ay naging malaking ginhawa para sa akin. Nang taon ding iyon, sa taglamig, dumating ang pinaka-nakakahiyang sandali sa buhay ko. Unang taon ko sa high school, sa isang araw na malakas ang ulan ng niyebe, pauwi na ako mula sa eskwela at nag-aabang sa bus stop nang bigla akong makaramdam ng kakaiba sa aking puson. Gusto kong pumunta sa banyo. Ngunit malapit nang dumating ang huling bus, kaya nagmadali ako papunta sa hintayan. Pagdating ko sa bus stop, naupo ako sa isang bench at doon ko napansin. Isang malinaw na pulang mantsa ang kumalat sa aking palda. Hindi ko inakala na sa ganitong paraan darating ang aking unang regla. Naikwento na ito sa akin ni lola noon. Pero nang maranasan ko na mismo, hindi ko alam ang gagawin. Pagtingin ko sa paligid, may ilang estudyante mula rin sa aming eskwelahan. Isang babaeng estudyante ang nakakita sa palda ko at bumulong sa kanyang kaibigan. Hindi nagtagal, narinig ko na ang kanilang mga hagikik at bulungan. Tingnan mo, yung palda ng babae. Para itong mga punyal na tumusok sa aking tainga. Nag-init ang aking mukha at tumulo ang aking mga luha. Tinakpan ko ng bag ang aking likuran para matakpan ang mantsa, pero huli na ang lahat. Sa bus stop na nilalamon ng niyebe,
Wala akong nagawa kundi ang umupo, yumuko, at umiyak. Gusto kong tawagan si Lola, pero sa araw pa talagang iyon nalobat ang cellphone ko. Labis ang hiya at pakiramdam na wala akong magawa. Are you okay? Sa isang mahinahong boses, inangat ko ang aking ulo. Isang dalagang Asyano ang nakatayo sa aking harapan. Kinausap niya ako sa Ingles na may punto. Wala akong masabi. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Tahimik niyang hinubad ang kanyang makapal na jacket at ipinatong sa aking mga balikat. Mainit. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na pouch mula sa kanyang bag at inabutan ako ng sanitary napkin at wet tissue. Toilet. There, sabi niya. Sabay turo sa isang kalapit na cafe. Hindi ko alam kung paano ipapahayag ang pasasalamat ko sa sandaling iyon. Tumango na lamang ako at tinanggap ang wet tissue at napkin. Matapos kong ayusin ang sarili sa banyo ng cafe, bumalik ako sa bus stop. Nandoon pa rin siya. Okay ka na? Tanong niya ulit. Opo. Maraming salamat, hirap kong sabi. Unang regla mo? Nahihiya akong tumango sa tanong niya. Huwag kang mag-alala, normal yan. Ako rin. Natakot noong una. Pagkatapos ay may iniabot siya sa akin. At saka, ito, isang bagong pantalon na tila kabibili lang niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Maria, isang Pilipina na nasa Sweden para mag-aral ng wika. Hinintay niya ako hanggang sa dumating ang bus. Malamig ang panahon at patuloy ang pag-ulan ng niebe, ngunit dahil kasama ko siya, naramdaman kong mainit. Sa susunod, maglagay ka na lagi ng ekstrang napkin sa bag mo, ha? At kapag nangyari ulit ito, huwag kang mahihiya. Lahat ng babae, pinagdadaanan yan. Simple lang ang kanyang payo. Pero nagbigay ito ng malaking ginhawa sa akin. Nang dumating ang bus, sinubukan kong isauli ang kanyang jacket. Pero umiling siya. Dalhin mo na. Isauli mo na lang kapag nakauwi ka na. Sumulat siya sa isang maliit na papel at ibinigay sa akin ang kanyang address. Nang ikwento ko kay Lola ang nangyari, naintindihan niya agad. Kinabukasan, pinuntahan namin ang address. Sinalubong kami ni Maria ng isang masayang ngiti. Iniregalo ni Lola sa kanya ang isang scarf na si Lola mismo ang gumawa. Ako naman, ibinigay ko sa kanya ang isang maliit na painting na ginawa ko. Nasa larawan ang bus stop na may niebe at 2 tao. Umuwi rin si Maria sa Pilipinas hindi nagtagal. Ngunit ang maikling pagkikita naming iyon ay nag-iwan ng isang mainit na bakas sa aking puso. Mula noon, napaisip ako. Darating kaya ang araw na kaya ko ring maging tulad niya, na kayang damayan ang isang taong nakakaramdam ng kahihiyan? At dahan-dahan, tumatak sa isip ko ang bansang Pilipinas. Pagkatapos ng high school, nag-aral ako ng Filipino sa sarili kong paraan at ibinuhos ang 3 taon sa pagpipinta hanggang sa makapagtapos. Nagpasya akong kumuha ng kursong may kinalaman sa disenyo. Sinuportahan ni Lola ang aking desisyon. Ang mga drawing mo, laging may init. Ibahagi mo yan sa mundo. Habang nag-aaral ng graphic design sa kolehiyo, unti-unti akong nagkaroon ng tiwala sa sarili. At bigla, bumalik sa alaala ko ang araw na iyon sa taglamig. Nagtrabaho ako habang nag-aaral para makaipon ng pera. Para makapunta sa Pilipinas. Nang nasa 3 taon na ako sa kolehiyo, sinimulan ko ng seryosohin ang paghahanda. Habang sinasaliksik ko ang mga uso sa disenyo sa Pilipinas, lalo pang lumalim ang interes ko sa bansa. Nalaman ko ang tungkol sa Working Holiday Program at nagpasya akong pumunta sa Pilipinas pagkatapos kong makapagtapos. Nag-alala si Lola, ngunit nirespeto niya ang aking desisyon. Linda, lagi mong nahahanap ang sarili mong landas. Naniniwala akong ganoon din ngayon. Ang tiwala ni Lola ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Nang sa wakas ay makarating ako sa Quezon City, sariwa pa rin sa alaala ko ang matinding excitement na naramdaman ko. Hindi pamilyar na wika, hindi pamilyar na pagkain, hindi pamilyar na mga tanawin, ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng pagiging malapit sa puso. Nagsimula akong magtrabaho bilang intern sa isang maliit na design studio. Doon, habang natututo ako tungkol sa sensibilidad ng disenyong Pilipino, unti-unti akong naka-adjust. Sa totoo lang,
Malungkot noong una, ang hadlang sa wika at pagkakaiba sa kultura ay parang matataas na pader minsan. Araw-araw akong nagmemensahe kay Lola. Lola, naligaw po ako sa MRT kanina, pero tinulungan ako ng isang mabait na ale. Lola, nakakain na po ako ng sinigang, maasim pero masarap. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng maliliit na pangyayari sa araw-araw, nalalabanan ko ang kalungkutan. Pagkalipas ng 6 na buwan sa Pilipinas, medyo kampante na ako. Unti-unti nang gumagaling ang Filipino ko. At nagsisimula na rin akong makilala sa trabaho. Ngunit may isang bahagi pa rin ng puso ko na tila kulang. Lumalakas ang pagnanais kong gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan. Isang araw, habang nag-i-scroll sa aking smartphone, may isang artikulo na pumukaw sa aking pansin. Mga estudyanteng lumiliban sa klase dahil walang pambili ng napkin. Iniulat sa artikulo ang kalagayan ng mga kabataang hindi makabili ng sanitary napkin dahil sa kahirapan. Kaya napipilitan silang lumiban sa klase. Isang estudyante sa high school ang nagsabi sa isang interview na ginagamit niya ang sapin ng sapatos bilang pamalit sa napkin. Nang makita ko ang mukha ng batang iyon, biglang bumalik ang aking nakaraan. Ang araw na iyon sa bus stop na umuulan ng nyebe, kung saan nakaupo lang ako at umiiyak. Ang kahihiyan at kawalan ng magawa at ang mainit na palad ni Maria na dumating noon. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Isusukli ko sa mga batang iyon ang init na natanggap ko. Kinabukasan, maaga akong gumising at pumunta sa kalapit na supermarket. Isang maliit na supermarket nakabubukas pa lamang. Sa una, bumili ako ng 30 pakete ng sanitary napkin. Tumingin sa akin ng may pagtataka ang cashier. Ngunit agad ding nagpakita ng kawalang interes at isinilid ang mga ito sa supot. Nang gabing iyon, naghanap ako sa internet ng address ng isang kalapit na bahay ampunan. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, dinala ko ang supot na may lamang mga napkin sa lugar na iyon. Hello po! Sana po maipamahagi ninyo ito sa mga bata. Sabi ko sa aking utal na Filipino. Nagulat ang staff ng pasilidad, ngunit malugod nilang tinanggap ito. Iyon ang simula. Mula noon, ang buhay ko ay hindi na naging hungkag. Magaan ang aking mga paa tuwing papunta sa supermarket. Naisip ko, ito na siguro ang paraan na matagal ko nang hinahanap. Matapos ang unang donasyon, naramdaman kong kailangan pa ng mas maraming sanitary napkin. Sinabi kasi ng staff ng bahay ampunan, "Maraming salamat po talaga. Laging kulang ang mga ganitong gamit dito." Kaya kinabukasan, muli akong pumunta sa supermarket. Sa pagkakataong ito, 100 piraso ang binili ko. Mas lalo pang nagtaka ang cashier. Ngunit, nginitian ko lang siya. Sa loob ng isang linggo, araw-araw akong dumadaan sa supermarket para bumili ng napkin at unti-unti kong dinagdagan ang mga lugar na pinagbibigyan ko. Hindi lang sa bahay ampunan, kundi pati na rin sa mga community center. Hindi ko direktang nakikita ang mga bata roon. Iniiwan ko lang ang mga gamit at umaalis na. Ngunit sapat na iyon para maging mainit ang aking puso. Pagkalipas ng 2 linggo, dinagdagan ko pa ang binibili ko at nagsimula ng bumili ng 200 piraso sa isang pagkakataon. Mabilis na nababawasan ang naipon kong pera, ngunit sa kabaligtaran, yumayaman naman ang aking puso. Ngunit nagsimulang magbago ang tingin ng mga tauhan sa supermarket. Hindi na lang ito simpleng pagtataka. Nagsimula na ang mga bulungan. Noong una, mahina lang. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas. Ayan na naman yung foreigner, sabi ng isang empleyado. Bibili na naman yan ng sandamakmak na napkin, sagot ng isa pa. Dahil sa patuloy kong pag-aaral ng Filipino, naiintindihan ko na ang karamihan sa kanilang pinag-uusapan. Pero nagkunwari akong walang naririnig. Ang mahalaga ay kung bakit ko ginagawa ito. Pagkalipas ng 1 buwan, nagsimula ng kumalat ang tsismis sa aming lugar. Nakita ko ang ale sa panaderya sa tapat ng supermarket na tinuturo ako. Ang matandang lalaki sa tindahan ng prutas ay tinitingnan ako nang may pagdududa sa tuwing dumadaan ako. Hindi ko alam noon,
Pero may mga kakaibang tsismis na palang kumakalat tungkol sa akin. Isang araw, habang nagbabayad ako sa supermarket, sinabi ng isang batang babaeng cashier sa kasama niya, "Ayan na naman siya. Ilang napkin kaya ang ginagamit niyan sa isang araw?" Sumagot ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking cashier. "Baka binebenta niya ng ilegal." At may isa pang sumabat, "Hindi. Baka nagtatrabaho yan sa gabi." Mukha namang babaeng mababa ang lipad. Babaeng mababa ang lipad. Unang beses kong narinig ang salitang iyon. Nang tingnan ko sa internet, nalaman kong ito ay tumutukoy sa isang babaeng hindi kagalang-galang. Sumakit ang dibdib ko, ngunit hindi ko ipinahalata at tahimik kong isinilid ang mga napkin sa supot. Akala nila, hindi ko naiintindihan ang Filipino. Tingnan mo yung buhok niyang blonde, tawa pa ng tawa. Mukhang easy-go-lucky. Patuloy ang mga salitang naririnig ko mula sa likod ng counter. Gusto kong takpan ang aking mga tainga, ngunit ngumiti na lang ako at sinabing, "Salamat po." Nang gabing iyon, unang beses kong kinuwestiyon ang aking ginagawa. Dapat ko pa bang ipagpatuloy ito? Kung lahat naman ay tingin sa akin ay kakaiba, ngunit agad kong pinatatag ang aking loob. Ang mahalaga ay ang mga bata. Ang maipasa, ang init na natanggap ko. Iyon lang ang mahalaga. Mula kinabukasan, mas naging hayagan ang pagtawa ng mga tauhan sa supermarket. "Uy, bakit kaunti lang ang binili mo ngayon?" Sabi ng isang empleyado na parang ipinaririnig sa kasama niya. "Hindi na yata siya wholesaler ngayon." Sagot ng isa habang tumatawa. Patuloy lang akong ngumingiti, ngunit sa loob-loob ko, unti-unti na akong nasasaktan. Pagkalipas ng isang buwan at kalahati, ang aking maliit na apartment ay naging bodega na ng mga kahon ng napkin para sa susunod na donasyon. Linggo-linggo, iba't ibang pasilidad ang binibisita ko. Ang mga staff doon ay laging nagsasabing, "Salamat po," at malugod akong tinatanggap. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ko ang lahat ng panghuhusga at bulungan. Ngunit ang tingin ng mga tao sa aming lugar ay lalo pang lumamig. Isang araw, nang bumibili ako ng gatas sa ibang tindahan, sinabi ng may-ari sa ibang customer, "Yang dayuhan na yan, may ginagawang kahina-hinala sa mga napkin." Tumingin din sa akin ang customer at tumango. May mga araw na hindi ko na matiis. Minsan, pagbaba ko ng bus, nakita ko ang isang cashier mula sa supermarket kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita niya ako, bumulong siya. Ayan siya, yung sinasabi kong weird na foreigner. At sabay silang naghagikgikan habang nakatingin sa akin. Umuwi ako at umiyak ng araw na iyon. Pero kahit ganoon, hindi ko binalak sumuko. Habang mag-isa akong kumakain ng hapunan sa aking maliit na apartment, na-miss ko si Lola. Naisip ko kung ano kaya ang sasabihin niya sa ganitong sitwasyon. Siguradong sasabihin niya, "Linda, gawin mo kung ano ang tama sa tingin mo. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba." Muli akong nakakuha ng lakas mula sa isiping iyon, hanggang sa ang manager na mismo ng supermarket ang kumausap sa akin. Habang nagbabayad ako ng mga napkin gaya ng dati, lumapit siya sa counter. "Miss, maaari po ba tayong mag-usap sandali?" Seryoso ang kanyang mukha. Sumunod ako sa kanya. Dinala niya ako sa opisina niya at pinaupo. Pag-upo niya sa aking harapan, diretsahan siyang nagtanong, "Bakit po kayo bumibili ng ganito karaming sanitary napkin araw-araw?" Puno ng pagdududa ang kanyang boses. Nagpasya akong sabihin ang totoo. Para po sa donasyon, sa mga batang nangangailangan, pautal-utal ang aking Filipino. Pero sinikap kong ipaliwanag ng maayos. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng manager. "May ebidensya ka ba? Sigurado ka bang donasyon talaga yan?" Para niya akong tinatratong kriminal. Kinuha ko ang aking cellphone para ipakita ang mga larawan ng mga pasilidad na pinagbigyan ko at mga resibo. Pero umiling ang manager. "Pasensya na. Pero nagiging abala na sa aming supermarket ang ganito karaming pagbili. At saka, naiinis na rin ang ibang mga customer. Parang dinurog ang puso ko. Akala ko, tama ang ginagawa ko. Pero bakit ganito ang pagdududa sa akin?" Mula noon, kinailangan ko nang maghanap ng ibang supermarket dahil pinagdududahan ako kapag marami akong binibili sa iisang lugar.
Umiikot ako sa ilang supermarket at unti-unting namimili, ngunit kumalat na ang tsismis. Sa buong lugar, kahit saan ako magpunta, may mga bulungang sumusunod sa akin. Ayan, yung foreigner na weird. Siguradong may illegal na ginagawa yan. Kung hindi, bakit ganoon karami ang binibili? Dapat isumbong na yan sa pulis. At gaya ng kanilang sinabi, may nagsumbong na nga sa pulis. Ang manager ng supermarket na iyon, may isang dayuhang babae na halos araw-araw bumibili ng daan-daang sanitary napkin. Talagang kahina-hinala po. Isang Biyernes ng gabi, pag uwi ko galing sa trabaho, may isang pulis na nakatayo sa harap ng aking pinto. Isang bata at maayos na pulis. Seryoso ang kanyang mukha. "Kayo po ba si Miss Linda?" tanong niya. "Opo, ako nga po." Sagot ko, kinakabahan. "Ako po si Officer Jose Reyes mula sa presinto rito. Maaari po ba kayong makausap sandali?" Formal at matigas ang kanyang tono. Inalok ko siyang pumasok, pero sinabi niyang sa labas na lang kami mag-usap. Kaya naupo kami sa isang bench sa harap ng gusali. Kinuha ni Officer Reyes ang kanyang mga papeles at diretsyang nagtanong, "Miss Linda, nitong mga nakaraang araw, bumibili kayo ng napakaraming sanitary napkin sa iba't ibang supermarket. Para po ba ito sa negosyo?" Puno ng pagdududa ang kanyang tingin. "Hindi po. Para po sa donasyon." Inulit ko ang parehong paliwanag. "Maaari ko po bang makita kung saan ninyo itinatago ang mga resibo?" Tanong niya. Tumango ako at isinama siya sa aking apartment. Pagbukas ko ng pinto, tumambad ang aking maliit na apartment na mistulang bodega na. Ang isang pader ay puno ng mga kahon ng sanitary napkin at sa kabilang pader ay may kalendaryong nakasulat ang mga petsa at lugar ng donasyon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Officer Reyes. "Lahat po ba ito ay idodonate ninyo?" Nabawasan ng kaunti ang pagdududa sa kanyang boses. "Opo, tingnan po ninyo ito." Itinuro ko siya sa aking lamesa. Sa ibabaw nito, may mga sulat kamay na mensaheng ididikit sa mga kahon. "Hindi ka nag-iisa. Huwag kang mahiya. Kaya natin to." Mga maiikling salita. Pagkatapos, kinuha ko mula sa drawer ang isang logbook. Nakalista doon ang detalye ng mga donasyon, nakaayos-ayon sa petsa, address ng pasilidad, at may pirma pa ng taong tumanggap. Tahimik na kinuha ni Officer Reyes ang logbook mula sa aking kamay. Binuklat niya ang ilang pahina at binasa ng mabuti. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang matigas niyang tingin ay dahan-dahang lumambot. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, huminga siya ng malalim. "Patawad po, Miss Linda. Naramdaman ko ang bigat ng emosyon sa likod ng mga salitang iyon." "Okay lang po. Lahat naman po ay ganoon ang iniisip." Ngumiti ako ng bahagya. "Ako, hindi ko po alam ang sasabihin ko," sabi niya at yumuko. Sa sandaling iyon, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hiya, pagsisisi, at respeto. Sa totoo lang po, hindi ko rin inakala na ganito ang magiging reaksyon ng mga tao at tapat kong sinabi. "Gusto ko lang pong makatulong sa mga batang nangangailangan." Tumayo si Officer Reyes at isinauli ang aking logbook. "Talagang kahanga-hanga po kayo. Nabilang isang dayuhan at sa kabila ng lahat ng panghuhusga, ipinagpatuloy ninyo ito." May halong paghanga ang kanyang boses. "Gusto ko lang pong isukli ang tulong na natanggap ko noon," sabi ko, habang nakatingin sa labas ng bintana. Biglang bumalik sa aking isipan ang alaala ng bus stop na may niebe. Inabot ni Officer Reyes ang kanyang business card. "Kung sakaling magkaproblema po kayo, tawagan ninyo lang ako. At pasensya na po talaga sa lahat." Pagkaalis niya, matagal akong nakatayo sa tabi ng bintana. Papadilim na sa labas. Pero pakiramdam ko ay lalong lumiliwanag ang aking puso. May isang tao, sa wakas. May isang taong nakaintindi sa aking intensyon. Nalaman ko na lang na pinuntahan ng pulis ang manager ng supermarket ng gabing iyon at ipinaliwanag ang lahat. Sabi nila, nanigas daw sa kinauupuan ang manager at hindi makapagsalita. Siguro ay nalito siya nang malaman
na lahat pala ay isang hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan, gaya ng dati, pumunta ako sa supermarket. Pinag-isipan ko kung maghahanap na lang ako ng iba, pero nasanay na ako sa lugar at ayoko nang dumaan ulit sa pagdududa sa ibang lugar. Pagbukas ko ng pinto ng supermarket, agad kong napansin na nagbago ang bunigi. Iba na ang tingin sa akin ng mga empleyado at sa likod ng counter, nakatingin sa akin ang manager. Gaya ng dati, pumunta ako sa section ng mga napkin. Kumuha ako ng 200 piraso. Inilagay sa cart at pumunta sa counter. Tahimik na lumabas ang manager mula sa likod ng counter at tinawag ako. Miss Linda, mababa at nanginginig ang kanyang boses. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan siya. Ibang-iba na ang emosyon sa kanyang mga mata. Patawad po. Pasensya na po talaga. Hinusgahan ko po kayo base lang sa sabi-sabi ng iba. Nanginginig ang dulo ng kanyang boses. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Okay lang po. Maikli kong sagot. Kumuha siya ng isang malaking kahon na puno ng sanitary napkin mula sa ilalim ng counter at ibinigay sa akin. Galing po ito sa sarili kong bulsa. Gusto ko rin pong tumulong kahit kaunti. Sa sandaling iyon, uminit ang aking dibdib. Namangha ako na ang taong kahapon lang ay puno ng pagdududa ay kayang magbago ng ganito. Nagpasalamat ako at tinanggap ang kahon. Mula sa araw na iyon, tuluyang nagbago ang pakiramdam sa supermarket. Makalipas ang isang linggo, nang muli akong dumaan, isang nakakagulat na tanawin ang aking nakita. May isang maliit na donation box sa pasukan ng supermarket. Nakasulat dito. Para damayan ang kapwa sa kanilang kahihiyan tulad ni Linda. May ilang pakete na ng sanitary napkin sa loob ng kahon. Ipinaliwanag sa akin ng manager. Ikinuwento ko po sa mga customer ang tungkol sa inyo. Marami po ang naantig. Sana po, ang supermarket namin ang maging sentro ng donasyon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumulo ang aking mga luha. Hindi ko akalain na ang maliit kong ginawa ay magkakaroon ng ganitong epekto sa iba. Sa isip ko, nagpasalamat ako kay Maria. Ang maliit na kabutihang ipinakita niya sa bus stop ay lumikha ng ganito kalaking alon. Hindi doon natapos ang pagbabago. Ilang araw ang lumipas. Tinawag ako ng ale sa tindahan ng prutas habang dumadaan ako. Ineng, daan ka muna dito. Kumuha siya ng isang kahon mula sa loob ng kanyang tindahan. Inipon daw niya ang ilang kahon ng napkin na sobra sa bahay nila. May apo rin akong teenager. Ngayon ko lang naintindihan. Hinigpitan ng kanyang mga kulubot na kamay ang hawak sa akin. Ang init niyon ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Mula sa araw na iyon, malinaw na nagbago ang punigi sa aming lugar. Ang mga taong dati masama ang tingin sa akin ay bumabati na ngayon ng may ngiti. Ang tindera sa panaderya ay nagdikit ng isang maliit na sulat sa donation box. Noong una, akala ko rin weird na foreigner ka. Salamat sa iyong tapang. Araw-araw, may naglalagay ng donasyon sa kahon. Minsan, mga pakete ng napkin. Minsan, toilet paper o wet tissue. Minsan, nakita ko ang isang batang babae na kasama ang kanyang ina na naglagay ng isang maliit na pakete ng napkin na binili mula sa sarili niyang baon. Ang emosyon sa sandaling iyon ay hindi maipaliwanag ng salita. Ang aking apartment ay isa ng maliit na bodega. Ngunit hindi ko na kailangang gawin ito ng mag-isa. Nag-alok ang manager ng supermarket na ipahiram ang kanilang delivery truck. At ang mga kabataan sa aming lugar ay tumutulong na sa pagbubuhat ng mga gamit. Isang Sabado, habang inaayos namin ang mga donasyon, dumalaw si Officer Reyes. Nakasibilyan siya at may dalang 2 tasa ng kape. Baka pagod na kayo. Dinalhan ko kayo ng kape. Wala na ang formal na tono sa kanyang boses. Naupo kami sa maliit na bench sa harap ng aking apartment. Mainit ang sikat ng araw. Maingat siyang nagtanong. Paano ninyo po naisipang simulan ito ng mag-isa? Talagang kahanga-hanga po. Unang beses kong ikinuwento sa isang tao ang aking buong istorya. Ang nangyari sa bus stop sa Sweden, ang kabutihang ipinakita ng isang Pilipina, at ang bakas na iniwan nito sa aking puso. Tahimik lang na nakikinig si Officer Reyes.
Kaya pala po kayo napunta dito sa Pilipinas, sabi niya. Opo, siguro po. Matagal nang nakatatak sa puso ko ang alaalang iyon, sagot ko nang nakangiti. Pagkatapos ng usapang iyon, madalas na siyang nagmemensahe. Noong una, siguro dahil sa pagsisisi. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mga mensahe ay nagpapakita na ng tunay na interes sa aking ginagawa. Minsan, nagbigay siya ng address ng isang ampunan na nangangailangan din ng tulong. Minsan naman, ipinakilala niya ako sa isang local volunteer group, lalo pang dumami ang partisipasyon ng mga tao sa aming lugar. Ikinuwento ng isang magulang ang aking ginagawa sa isang school meeting, at dahil doon, nagsimula silang mangolekta ng pondo. May isang ina na kasama ang kanyang anak na babae na isa-isang binalot ang mga napkin bago ipadala sa center. Sa mungkahi ng manager, tuwing Sabado, nagkakaroon ng voluntaryong pagtitipon sa bakanteng espasyo sa tabi ng supermarket. Noong una, mga 5 lang ang dumarating. Pero habang tumatagal, dumadami ang mga sumasali. Mga estudyante, may bahay, empleyado, at kahit ang mga high school boys na dati nanonood lang ay sumali na rin. May kaklase po kaming natulungan ninyo? Sabi nila. Minsan, sa isang pagtitipon, isang teenager ang lumapit sa akin. Ate Linda, alam niyo po, 1 taon na po ang nakalipas, hindi po ako makapasok sa eskwela kasi wala akong pambili ng napkin. Sana po, may ganitong gawain na noon. May luha sa kanyang mga mata. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang dahilan kung bakit ko ipinagpapatuloy ang lahat ng ito. Madalas ding sumasali si Officer Reyes, si Jose, sa mga pagtitipon. Inaayos niya ang kanyang patrol schedule para makapunta tuwing Sabado. Nagbubuhat siya ng mabibigat na kahon, nag-aayos ng mga gamit, at tumutulong sa delivery. Mas marami na kaming oras na magkasama. Isang gabi, habang inaayos namin ang mga gamit na ihahatid sa isang ampunan, tinanong niya ako, "Hindi ka ba napapagod?" Sumagot ako, "Dito po ako pinakamasaya." Tinitigan niya ako sandali at biglang sinabi, "Miss Linda, talagang espesyal ka." Kinilig ako, pero ngumiti lang ako bilang sagot. Ganoon unti-unting lumalim ang aming relasyon. Habang lumalaki ang aming gawain, lumawak din ang sakop ng aming tulong. Hindi na lang sanitary napkin, kundi iba't ibang gamit na kailangan ng mga kababaihan at kabataan. Mga damit, medyas, at scarf para sa tag-ulan. Minsan, may isang center na nangangailangan ng school supplies, kaya nakipagtulungan kami sa isang local bookstore para makalikom ng mga kailangan. Ang pagbabago ay lumagpas na sa aming lugar at umabot na sa mga kalapit na bayan. May mga manager ng supermarket mula sa ibang lugar na dumalaw para humingi ng payo kung paano simulan ang parehong gawain. Mayroon ding mga taga-dyaryo na gustong mag-interview, ngunit mas pinili kong manatiling tahimik. Ang mahalaga ay hindi ako, kundi ang mga batang nangangailangan ng tulong. Minsan, habang naghahatid kami ng donasyon sa isang youth center, isang nakakaantig na pangyayari ang naganap. Ibinigay sa akin ng guro doon ang mga sulat pasasalamat mula sa mga bata. 15 sulat na may iba't ibang sulat kamay ang naglalaman ng kanilang pasasalamat. Isang bata ang sumulat, "Ngayon ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa." Ang isa naman, "Dahil dito, makakapasok na po ako sa eskwela. Maraming salamat po." Umiyak ako habang binabasa ang mga sulat. Ang maliit na kabutihang natanggap ko ay naipapasa na ngayon sa napakaraming bata. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng mahabang mensahe kay Lola. Ikinuwento ko ang kaligayahan at kabuluhan na natagpuan ko sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, kahit ang mga taong tumawag sa aking babaeng mababa ang lipad ay nagbago na. Minsan, habang dumadaan ako sa tindahan ng prutas, binati ako ng mga ale na dati nagtsitsismisan tungkol sa akin. "Ineng, heto, mag-uwi ka ng prutas. Salamat sa ginagawa mo, ha?" Wala nang pagdududa sa kanilang mga mata. Sa halip, respeto at init na ang naroon. Isang araw, nag-alok si Jose. "Sa darating na Sabado, may ipapakilala akong espesyal na lugar sa'yo." Ngumiti siya.
Pumayag ako. Nang hapon ng Sabado, dinala ako ni Jose sa isang gusali sa labas ng syudad. Isa itong lumang bodega na inayos. Pagbukas niya ng pinto, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa akin. Sa malawak na espasyo, maraming tao ang nagtitipon at may isang banner na nakasulat, MGA Kaibigan, ni Linda. Ipinaliwanag ni Jose na ito ay isang pagtitipon kasama ang mga local volunteer group para gumawa ng isang mas sistematikong paraan ng pagtulong. Nandoon ang manager ng supermarket, ang ale sa tindahan ng prutas, at marami pang ibang mukha na ngayon ko lang nakita. Lahat sila ay naantig daw sa aking kuwento at gustong sumali. Ang alaala ng araw na iyon ay sariwa pa rin. Namangha ako na ang isang maliit na kilos na sinimulan ko sa isang dayuhang bansa ay nakagalaw ng puso ng napakaraming tao. Pagkatapos ng pagtitipon, habang naglalakad kami ni Jose, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Dahil sa'yo, Linda, nagbago ang pananaw ko. Mahinang sabi ni Jose. Bilang pulis, laging pagdududa ang nauuna sa akin. Pero ngayon, natutunan ko nang tingnan muna ang kabutihan sa mga tao. Ngumiti ako. Marami rin akong natutunan. Noong una, akala ko lahat ay hindi ako naiintindihan. Pero ngayon, alam ko na, ang tunay na intensyon, darating ang araw, ay lalabas din. Sabay kaming naglakad, habang nakatingin sa mga bituin sa langit. Sa aming pagsasama sa pagbubuhat ng mga kahon at pagboboluntaryo, may isang espesyal na damdamin ang nabuo sa pagitan namin. Hindi pa ito nasasabi, ngunit pareho naming nararamdaman. Nang gabing iyon pauwi, naisip ko. Ang kabutihan pala ay nakakahawa. Ang maliit na kabutihang ipinakita ni Maria ay naipasa sa akin. At ang maliit na kilos na sinimulan ko ay kumalat na ngayon sa hindi mabilang na tao. At sa proseso, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang regalo. Si Jose, 1 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang mga kaibigan ni Linda. Tuwing Sabado, mas marami pang tao ang dumarating at lumawak pa ang sakop ng aming gawain. Hindi na lang sanitary napkin, kundi iba't ibang programa para sa kabataan. Mayroon ng libreng tutorial, psychological counseling, at career guidance. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng pagbabago. Ang relasyon namin ni Jose ay natural na lumalim. Tuwing day off niya, kasama ko siyang nagboboluntaryo, nagbubuhat ng mabibigat na kahon, nag-aayos ng mga gamit, at tumutulong sa delivery. Marami kaming napag-uusapan, ang kanyang pagkabata, kung bakit siya naging pulis, at ang kanyang mga pangarap. Isang araw, nag-aya si Jose. Ngayong weekend, punta tayo sa isang espesyal na lugar. May excitement sa kanyang boses. Pumayag ako. Dinala niya ako sa isang bahay ampunan sa labas ng syudad. Isa ito sa mga lugar na regular naming pinadadalhan ng donasyon. Pero ngayon, hindi lang donasyon ang dala namin. Naghanda raw si Jose ng isang espesyal na programa kasama ang mga bata. Mag-origami tayo. Ito ang paborito kong laro noong bata ako. Ngumiti ako. Nagulat ako na may ganito siyang side. Pagdating namin sa ampunan, naghihintay na ang mga bata. Inilabas ni Jose ang mga colored paper, gunting, at pandikit na inihanda niya. Nagningning ang mga mata ng mga bata, una niyang itinuro kung paano gumawa ng paper crane. Masaya nilang pinanood ang bawat galaw ng kanyang mga kamay. Habang tinutulungan ko ang mga bata, naramdaman ko ang kaligayahan. Ang paraan ng pakikisama ni Jose sa mga bata ay napakaganda, ang kanyang mainit na ngiti, ang kanyang pasensya, at ang kanyang tunay na pagmamalasakit. Nang araw na iyon, mas lalo ko siyang hinangaan. Patapos na ang aktibidad nang may isang batang babae na lumapit sa akin. Ate Linda, para sa'yo po. Inabot niya ang isang maliit na pusong gawa sa papel. Nakasulat dito sa pautal-utal na letra. Salamat po. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Pagkatapos ng lahat, nagpaalam kami ni Jose sa mga bata. Kailan po kayo babalik? Tanong nila. Babalik kami agad, pangako ni Jose. Paglabas namin, padilim na.
Umiihip ang malamig na hangin. Dinala ako ni Jose sa isang kalapit na parke. Naupo kami sa isang bench at tumingala sa langit. Nasiyahan ka ba? Tanong ni Jose. Opo, sobra. Nakakatuwa kayong tingnan kasama ang mga bata. Tumahimik kami sandali. Pagkatapos, dahan-dahang hinawakan ni Jose ang aking kamay. Mainit ito at bahagyang nanginginig. Linda, sabi niya, may gusto akong sabihin sa'yo. Tiningnan ko siya, puno ng sinseridad ang kanyang mga mata. Noong una kitang makilala, pagdududa agad ang naramdaman ko. Trabaho ko kasi yun. Ngumiti siya ng bahagya. Pero habang nakikilala kita, tuluyan nang nagbago ang pananaw ko. Ngayon lang ako nakakita ng taong tahimik na gumagastos para sa iba. Ang pag-una mo sa kaligayahan ng iba, kaysa sa sarili mo. Sobra akong naantig. Uminit ang aking dibdib. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Linda, hinahangaan kita. At mahal kita. Puno ng katapatan ang kanyang boses. May kung anong namukadkad sa puso ko. Ngumiti ako. Ako rin. Noong una, natakot ako sa'yo. Noong pulis ka pa lang. Nagtinginan kami at sabay na tumawa. Dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan ako. Sa sandaling iyon, lahat ay perpekto. Mula noon, opisyal na kaming naging magkasintahan. Madalas siyang dumalaw sa aking apartment. Nagluluto kami, nanonood ng pelikula, at nagpaplano para sa aming gawain. Tinulungan niya akong mas maintindihan ang kultura at wika ng Pilipinas. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa Sweden, ang mga alaala ko kasama si Lola, at ang aking mga pangarap. Ang aming relasyon ay natural na dumaloy. Nirespeto namin ang isa't isa. Inunawa ang aming mga paniniwala at sabay na lumago. Si Jose ang nag-alis ng kalungkutan ko sa Pilipinas at ako naman ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Pagkalipas ng 3 buwan, dinala ako ni Jose sa isang parke. Papalubog na ang araw at kulay ginto ang daungan. Naupo kami sa damuhan at kumain ng baon. Si Jose mismo ang gumawa ng sushi at may dala pa siyang prutas at maliit na cake. Pagkatapos kumain, may kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at lumuhod. Linda, ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Ang iyong kabaitan, tapang, at katapatan ay araw-araw na nagbibigay inspirasyon sa akin. Gusto kong makasama ka sa bawat sandali ng aking buhay. Pakasalan mo ako. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Tumango ako at sinabing, oo. Isinuot ni Jose ang singsing sa aking daliri. Hindi ito magarbo, isang maliit at simpleng singsing, ngunit mas mahalaga pa kaysa sa anumang hiyas. Nagplano kami ng isang simple at makabuluhang kasal. Habang naghahanda, patuloy pa rin ang aming gawain, mas marami pang ang sumali. Sa araw ng kasal, miss na miss ko si Lola. Ngunit hindi niya kayang magbiyahe dahil sa kanyang kalusugan. Sa halip, sa pamamagitan ng video call, tinanggap ko ang kanyang basbas. Linda, ang makita kang ganito kasaya ay kaligayahan ko na rin. Siguradong masaya rin ang mga magulang mo sa langit. Ang kasal ay ginanap sa isang maliit na parke. Ang mga bata mula sa ampunan, na una naming tinulungan, ang nagdala ng mga bulaklak, nagawa sa papel, ang manager ng supermarket ang naging MC, at ang lahat ng tao sa aming lugar ay dumalo. Ang ale sa tindahan ng prutas, ang tindera sa panaderya, ang guro, at lahat ng miyembro ng mga kaibigan ni Linda. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida. Walang magarbong palamuti, tanging isang pusong dalisay para kay Jose. Si Jose naman ay naghihintay sa akin, suot ang isang maayos na suit. Puno ng pagmamahal at respeto ang kanyang mga mata. Mga kaibigan, nagtipon tayo ngayon para ipagdiwang ang pagsasama ng dalawang espesyal na tao. Sabi ng manager. Si Linda ay nagdala ng malaking pagbabago sa ating lugar. Ang kanyang maliit na kabaitan ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na tao. At ngayon, ito ay isa ng malaking kilusan na sama-sama nating ginagawa. At ikaw, Jose, ikaw ang unang nakakita sa kanyang tunay na puso. Nagpalitan kami ng mga pangako habang nakatingin sa isa't isa.
Nagpalitan ng singsing, at sa wakas, kami ay naging mag-asawa na. Umugong ang palakpakan. Sa sandaling iyon, ang mga taong dati masama ang tingin sa akin ay umiiyak sa tuwa habang binabati kami. Kahit ang mga tumawag sa aking weird na foreigner ay nagpunas ng luha at inabot ang kanilang kamay. Linda, ikaw ang pride ng aming lugar, sabi ng Ale sa tindahan ng prutas. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang maliit na bahay. Isang simpleng tahanan na nabili namin mula sa sahod ni Jose at sa kinikita ko sa pagdedesenyo. Ngunit para sa amin, ito ay isang paraiso. Ang mga araw ng pagpili ng muebles, kulay ng pader, at pag-aalaga ng maliit na hardin ay nagdala ng bagong kaligayahan. Ang buhay may asawa ay isang bagong hamon. Pagkakaiba sa kultura at gawi ay minsan nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit sinikap naming intindihin ang isa't isa. Nirespeto ni Jose ang aking mga gawi mula sa Sweden at sinikap ko namang matutunan ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Patuloy ang aming gawain. Ngayon, mas malaki na ito at mas organisado. Ang mga kaibigan ni Linda ay narehistro bilang isang opisyal na non-profit organization at nakakatanggap na ng suporta mula sa mga lokal na kumpanya. Ang unang proyekto na suporta sa sanitary napkin ay lumawak na ngayon sa pangkalahatang kapakanan ng kabataan. Isang beses sa isang buwan, may pagtitipon para sa mga voluntaryo sa aming bahay. Naghahanda si Jose ng masasarap na pagkain, at ako naman ang gumagawa ng mainit na kapaligiran. Sa mga pagtitipong ito, nabubuo ang mga bagong ideya, at mas marami pang tao ang sumasali. Si Jose ay nakilala bilang pinakamabait na pulis sa aming lugar. Naglunsad siya ng isang programa para sa pag-iwas sa juvenile crime at nagbibigay ng mentoring sa mga kabataang nasa panganib. Ang aming mga gawain ay nagkaroon ng synergy at nagsimulang lumikha ng tunay na pagbabago. Nagsimula na akong mag-asikaso para maging isang Pilipinong mamamayan. Pakiramdam ko, ito na ang aking bagong tahanan. Habang naghahanda para sa language at culture exams, mas lalo kong naintindihan ang Pilipinas. Gabi-gabi, tinutulungan ako ni Jose na mag-aral ng Filipino at ipinapaliwanag ang kasaysayan at kultura sa aming unang anibersaryo. May espesyal na regalo si Jose. Isang plane ticket para kay Lola mula sa Sweden. Nalaman ni Jose na bumuti na ang kalusugan ni Lola at kaya na niyang magbiyahe kaya lihim niyang inihanda ang sorpresang ito. Nang dumating si Lola sa Pilipinas, sobrang saya ko. Nakilala niya si Jose at nakita ang aming pamumuhay. Ipinagmamalaki ko na makita kang ganito kasaya at may kabuluhan ang iyong ginagawa, sabi ni Lola na nagpainit sa aking puso. Isang buwan siyang nanatili at naranasan ang kulturang Pilipino. Nag-aral siyang gumawa ng adobo at nagsukat ng Filipiniana. Nakilala rin niya ang mga magulang ni Jose at kahit hindi sila nagkakaintindihan sa salita, nagkakaunawaan sila sa puso. Minsan, kapag napag-uusapan namin kung paano kami unang nagkita, nagbibiro si Jose. Paano kaya kung hindi kita isinumbong noon? At tatawa ako at sasagot. Siguro, yun ang pinakamagandang investigasyon sa buong buhay mo. Kung wala ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at masasamang tingin, wala rin kami ngayon. Ang buhay ay minsan gumagalaw sa mga hindi inaasahang paraan. Ang maliit na kabaitan ng isang babae sa bus stop ang nagpabago sa aking buhay at ang pagbabagong iyon ay nakaapekto naman sa buhay ng napakaraming tao. Ngayon, nabubuhay ako bilang isang mamamayan ng Pilipinas at bilang isang asawa. Patuloy pa rin akong nagboboluntaryo para sa mga bata. At habang buhay, gusto kong maging isang taong unang dadamay sa tahimik na luha ng iba, gaya ng ginawa ng isang tao para sa akin. Gaya ng ginawa ng isang mainit na jacket para sa akin. Sana, ang aming kuwento ay maiparating sa mas marami pang tao na ang isang maliit na kabaitan ay kayang magdulot ng malaking pagbabago, na kayang lampasan ang hindi pagkakaunawaan at diskriminasyon para manaig ang tunay na intensyon. At higit sa lahat, ang katotohanang lahat tayo
ay maaaring maging isang mainit na yakap para sa isa't isa.